So yan guys, for today's video, maghahanap tayo sa marketplace, eBay, na mga murang tools na pwede nating magamit sa bike maintenance. Tara, samahan niyo ako. Ayun, so baka may magtanong sa inyo, bakit ba kailangan mo pong maghanap ng mura? Bakit hindi ka nalang bumili ng brand new? Bakit hindi mo nalang ipagawa sa iba o pa-service sa iba? Depende kasi, especially dito sa United Kingdom, napakamahal ng mga labor tsaka servicing para sa mga bisikleta. Kasi ang mga trabahante dito ay per oras kadalasan. Kaya kailangan mo pang, bago ka makapagpa-service ng bisikleta or bike, kailangan mo pang magpa-appointment sa kanila. Medyo hindi siya practical, lalo kung mayroon ka ng pamilya, no? Pangalawa, yung labor cost napakamahal. Halimbawa, sa pinakamagandang halimbawa niyan, pag napuncture ka ng bike dito, nagtingin ako sa isang website dito sa amin, sa Portsmouth. Kapag ka na-puncture yung bike mo, ang sisingilin sa'yo per tire ay nasa mga 12 to 15 pounds. Depende sa sizing, diba? Equivalent no siguro mga 800 to 900 pesos per tire. Depende pa. So, napakamahal. Diba? Kaya nag-decide ako na, sabi ko, ako na lang. At the same time, matututo pa ako para maituro ko din sa mga anak ko. Diba? Yeah. Teka, bakit ba napupunta sa bike? Mula nung bata pa kasi ako, no, talagang hilig ko na yung magbisikleta, magmotor kasama yung mga magulang ko noon. Talagang hobby na namin magbisikleta. Kaya nadala ko hanggang sa paglaki ko. Tsaka ngayon, lalo ngayon, na hanggat maaari, gusto ko na lang magbisikleta kaysa magdala ng sasakyan kapag kaya mo namang puntahan na nakabike, na wala namang dadalhin masyado, no? Mas pipiliin ko magbisikleta kasi una, sa health, yung blood flow mo, yun, talagang dire-diretso, tsaka parang pakiramdam ko, no, na-energize ako. Tapos pangalawa, sabi na nga sa nabasa ko, cycling is good for the heart. Kaya talagang pinopromote natin yung pagsa-cycling. Pangatlo, alam naman natin lahat, kahit sabihin mo nasa ibang bansa ka, sa Pilipinas o nasa manlapalop ka ng mundo, no, napakamahal ng petrol, napakamahal ng diesel. Kaya ayun, yung pangatlo, kung gusto mo makapagtipid, kung kaya mo namang bisikletahin, huwag ka naman tayo ng sasakyan, magbisikleta ka na lang, diba? Nakatulong ka pa sa environment, lumakas pa yung puso mo tsaka yung katawan mo, diba? So bali guys, nag-scroll ako dito sa Facebook at ayun na nga, nakakita ako ng bike stand. Papakita ko sa inyo. Yan ang bike stand. Natawaran ko siya ng 10. Ayan, pending na for pick up. From 20 pounds to 10 pounds. Kapag binili mo siya ng brand new, nasa 36 pounds siya, 36.99. Kapag kinonvert mo yun, nasa 26 o 2,700 siya per sa pera natin sa peso, no. Pero ito, nakita ko from 20 pounds binabaan niya ng 10, nasa 700 to 800 pesos na lang yan. Sabi niya ay good condition pa din naman daw. Ayun, so siguro dito na tayo. To be fair naman, kapag kayo mga ganyan, based experience ko, pagka sa marketplace dito sa amin, pag sinabi nilang very good condition or na good condition, talagang maganda yung condition, talagang parang new pa. Pero mamaya titingnan natin kung maganda pa talaga yung condition niya, no. Pero malakas ang tiwala ko magandang kalalabasan nito. So yun, naalala ko once 3 years ago, no, nag-scroll lang ako sa marketplace kasi tambay talaga ako ng marketplace nun. Tsaka talagang fan ako ng mga bagsak presyo ng mga items. Nakakita ako ng Giant Content SL disc. Taon yun 2022, something like that. 2021, 2022. Ito yun. Giant Content SL. Yan. Ito mismo. Ito, ganyan ang kulay.
SL disc, 2023 ata yung model nun. Dalawang beses na lang nagamit, guys. Dalawang beses na lang nagamit. Ano, magkano nabili ko? Binibenta siya ngayon na 1.7 dyan sa online. Kapag binili mo sa may Giant mismo sa store nila, 1.7 nasa kulang-kulang 100 plus 100,000 plus, kano ba? 1,700 pounds equivalent to 125,000 pesos. Nabili ko lang siya, alam nyo kung magkano, hindi ka maniniwala dito. Talagang good deal talaga to. 2 years ago, pandemic, 3 years, pandemic days to eh. So yung mga tao talagang hindi makalabas, desperate, na hirap kumita, diba? Desperate. Eh sakto, binenta niya ng, pinost niya 600 pounds. 600 pounds, siguro nasa mga 35,000 noon. Natawaran ko ng 400 pounds. Siguro 3 years ago, siguro mga nasa 28,000 pesos. Dalawang beses na nagamit. Talagang bago pa. May warranty, may box pa. Tapos yung mga manual nandun pa. Talagang yun nga lang, tulad nga nung nabanggit ko doon sa isang video, hindi nga siya para sa akin kasi medyo hindi siya stable. Unstable siya kapag nalagyan mo ng bike rack sa likod. Tapos hindi din siya para sa akin talaga kasi sobrang nung ginamit ko yun, talagang ang bilis. Kung parang ayun ko, natatakot, parang hindi ko talaga siya trip siguro. Nabili ko lang siya sa talagang mura, talagang 80% off. Ayun. Kaya nangyari diyan sa bike na yun, Giant na yun, na iswap ko dun sa Kona, dun sa nilinis natin na nakaraan. Yung commuter bike. Just, talagang hindi naman ako nagsisisi. Tapos nag-add na lang yung kaibigan ko. Tapos yun, pwede ko sakyan ng mas stable siya, tsaka mas less aggressive siya sa road. Na-share ko lang. So yun na guys, kunin na natin yung stand. Tara. Yun guys, nakuha na natin. Ang ganda, ang bait pa nung ang bait pa nung seller. Hulog pa. Higa. Natin na. Yung gakita natin. Ganda bago pa. Kailangan lang linisin. Nagkaroon pala siya ng knee operation. Kaya siya nagbenta ng mga gamit. Bago pa. Ang bait ng may-ari, ma. Bait na yan, Mamaya, review natin yan. Check muna. Check. Ayos. Hey! Wake up! Sabi mo yung gilat Andun. So yun guys, bago tayo umuwi, kakakuha lang natin nung bike stand sa Emsworth. Bago tayo umuwi, decide kami, punta muna kami dito sa Healing Island para mag-practice, mag-balance ng bike yung anak ko. So, ayun, tara. Yung ganda dito sa spot na to, walang bayad yung parking. I think doon tayo sa may sa may go. Pasamud. Napasamud. Parang tabang yan. Vanilla milkshake diet. So ayun, walang sumud yung bata. Tambay na lang kami sa dagat. Sarap yung ice cream mo. Muna sipon. Ethan, ano flavor ng ice cream mo? Ethan. Bag. Ano flavor ng ice cream mo?
Maganda rin mag-bike dito eh. Trail din to eh. Pag diniretso mo yun, may school bus to sa may sa may gitna. Ethan, makakati ka na naman dyan. Dito ka na. Doon sa gitna mayroon dyan school bus. Siguro yung lumang school bus. School bus tuloy, bus stop. School bus? Di may bus stop dyan sa gitna. Ito, real talk. Hindi pa feasible na yung school bus. Bus stop. Just watch the road, Ethan. Wow! Wow! Tignan mo kung saan ka pupunta. Wow! Just wow! Go! Wow! There! Oh no! Guys, nakuha na natin yung bike stand, no? Ito na siya. Ganda. Bagong-bago pa. For only 600 pesos. Yan. Eh di maaayos na natin yung mga kailangang ayusin. Kung adjust yung mga kailangang adjust. Bago pa. Yan na guys. Yan o. Ang ganda. Sobrang sulit. So bali yung nagbenta nito, medyo matanda na siya. Nagkaroon daw siya ng knee surgery. Tapos kailangan niya ibenta lahat ng mga bike niya. Tapos ito na yung huli. Buti nakita natin. So ayun. Hayaan nyo sir. Nasa magandang kalagayan tong bike stand nyo. Talagang magagamit natin to. Ganda. Yan. Pwede na tayong mag-adjust dyan. Steady siya. Ayos. Ganda. So yun na nga guys, no? At matatapos na yung video natin about dun lang sa may bike stand. Pero ngayong umaga, yung seller ng bike stand, si sir, nag-message ulit sa akin. Sabi niya, meron pa ako ditong mga bike tools pang maintenance na hindi ko pa nagagamit ever since. Baka interesado ka. Tapos nung tinanong ko, pwede po ba nyo yung isa nyong picture? Ito yung sinend niya. Saktong-sakto, naghahanap din ako nito. Ayan. Yung cogs remover, yung chain adjuster, tsaka remover. May mga spanner na rin siya. Pangtanggal ng gulong. Pati sa mga bearing. Though hindi pa ito yung pang bearing talaga, pero ito mga basic tools na hindi mo mabibili ito ng 500 pesos. 5 pounds na binibenta eh. Less than 500. So, pwede na. Kukunin ko mamaya. Ulit titingnan ko. Pero, ano na to? Kukunin natin. Tapos doon natin. Tapakita ko sa inyo kung yung tsura niya. Actual. Tapos tingnan natin. Okay? So, ayun na nga guys. No? Nakuha na natin kay sir yung mga bicycle toolkit for only 500 pesos. Ito siya. Napakabait. Brand new. Never used. Tapos binigyan niya tayo ng gloves pa. May gloves pa oh. 4 na inner tube. Bali 5 inner tube ng pang 700C. Pero pwede din to sa 27.5. Ito mayroon na siyang whip. Chain extractor. Ng bottom bracket tool. No? May spanner na rin. Multi-tool. Ito crank tool to crank tool. Bottom bracket tool. Pang bottom bracket. Tapos ito yung kung di ko nagkakamali, ito yung sa mga Halotech na. Titingnan natin kung kagana yan. Hindi ko sure eh. Pero pang Halotech to. Ito yung sure pang Halotech na mga pangtanggal ng baby. Tapos meron din sa puncture. Hindi pa nagamit. Bagong-bago pa. Sulit na sulit talaga yung marketplace finds natin.
So yan, kompleto na siguro. Marami pang kulang, pero for now, yun na lang muna. Hanggat wala pa namang nasisira. Ito na muna siguro yung mga basic tools na pwede nating magamit. Ayun lang, salamat!